Ang greetings na nabuklat para sa atin ay matatagpuan sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga Galacia, Kapitulo 3, versikulo 9 hanggang 15. At sa versikulo 9, ganitong pagkasabi, kaya't ang mga sa pananampalataya ay pinagpapala kay Abraham na may pananampalataya. Gis, sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. 11. Maliwanag nga na sino man ay hindi maaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay nabubuhay sa pananampalataya. 12. At ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, kundi ang gumaganap ng mga yaon ay nabubuhay sa mga yaon. 13. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. 14. Upang sa mga hentil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. At sa 15, mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao, bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagka pinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Bendisyon ng pagbabasa ng banal na sulat. Kung gawa lang ng tao ang pakikipagtipan, nangangahulugan ba na kung hindi ito pinagtibay ng kautusan na kung saan ng bawat isa ay nabubuhay, ito ba'y walang halaga? Ito ba'y walang saysay? Ngunit ang kautusan na inyong ikinabubuhay na inyong sinusunod ay may mga kahihinatnan. Ngunit inyong alalahanin din
na ang tao ay may ambag din kung paano nilikha ang mga kautusan. Oo't ang kautusan ni Cesar na inyong sinusunod at ang kautusan ng kalikasan na pinapalaganap ng manglilikha. Na siya rin namang inyong pinagbabatayan sang-ayon sa inyong nakikita, sang-ayon sa inyong mga danas, oo sa pamamagitan din ng inyong talino. Doon ninyo napagbabatayan sa kung papaano ninyo gagalawin ang iba't ibang bagay upang ang kaayusan at kapayapaan ay mamanatili. Ngunit sa inyong narinig na ang kautusan ay may sumpa. Anong klaseng sumpa? Ang ibig sabihin nito, isang pinagtibay na kung ano ang inyong ginalaw ay babalik sa inyo. Na kung ano ang persang inyong binitiwan ay ganoon din ang babalik sa inyo. At kung ano rin ang inyong itinanim, ganoon din ang inyong aanihin. At kung ano ang inyong inutang, ay dapat ninyong pagbayaran. At kung ano ang ibig gawin sa iyo ng iyong kapwa, gayon din ang gawin mo sa kanya. At gayon din kung anong ayaw mong mangyari sa iyo, wag na wag mong gagawin sa iba. Sapagkat ang kautusan ay tunay na hustisya. Hustisya na nagpapakilala sa kapayapaan, pagkapantay-pantay, kung kaya't
pagsikapan ninyo na makilala ang mga kautusan. Sapagkat ang mga kautusan ay likas sa ayaw nyo man at sa hindi. Kahit pa noong hindi pa dumating sa kamalayan ng sangkatauhan ang mga kautusan ng kalikasan ay nauna nang dumating sapagkat ang mga kautusan ay ang mismong mga titik at salita ng manglilikha. At oo, ang bawat sa inyo ay nasa ilalim ng sumpa ng kautusan. Kung kaya walang kinikilingan at walang nagiging una at huli sa bawat isa. Sa gitna ng mga kautusan, kayo'y hahatulan kung kaya huwag ninyong hayaan na kayo ay mapasailalim sa inyong mga sariling kagustuhan. Oo, bagaman ang bawat isa ay may kalayaan, alalahanin ninyo ang magiging bunga ng inyong mga galaw. At ang magiging bunga ng inyong mga desisyon at pagpili sa kung ano ang inyong susuungin, sa kung ano ang inyong tatangkilikin at papanigan. Kung gusto nyo sa kaayusan at kapayapaan, pumanig kayo sa kung saan kayo susulong. Pumanig kayo kung saan kayo gagaling sa inyong mga sakit. Pumanig kayo sa kung nasaan ang kagandahan, ang kabutihan. Sapagkat kakilala na ninyo ang kabaligtaran ng lahat ng bagay
Nasisilayan ninyo ang bawat kulay, nararamdaman ninyo kung ano ang kanilang mga kalagayan. Kung sila'y matalim, kung sila'y pino o magaspang. Oo, maraming iba't ibang klaseng bagay sa inyong kapaligiran. Materya o hindi nakikita. Ngunit ang mga bagay na inyong hindi nakikita ay nararamdaman ninyo sa pamamagitan ng mga sentidong ipinagkaloob sa inyo ng ating Amang lumikha. Kung kaya't gamitin ninyo ang mga sentido o kalakip ng karunungan at sa gabay ng Espiritu ng Diyos, 10 ng lahat ng mga banal na walang sawang sumusubaybay at gumagabay sa bawat isa. Kung kaya't ngayong kakilala na ninyo ang mga kautusan. Oo, dito lang sa mundong ibabaw na inyong kinaroroonan, ang inyong kamalayan. Subalit, sa labas ng inyong kinaroroonan ay may ibang kalagayan na hindi pa ninyo mauunawaan. Hangga't hindi ninyo mapagtagumpayan at lubusang maunawaan o maintindihan ang inyong kinaroroonan, ay saka lang ninyo ito mauunawaan. Ngunit salamat sa karunungan at makabagong kabihasnan ng sangkatauhan sa kasalukuyang panahon. Oo, nagbubukas ang pintuan upang inyong pasukin at pag-aralan. Huwag lang nawa kayong magulumihanan kung hindi ninyo
maarok at maunawaan ang mga bagay na tunay. Manatili muna kayo sa inyong harapan, nakapaligid sa inyo, naabot ng inyong mga kamay, at abot tanaw lang ng inyong mga mata, ng inyong kaunawaan. Maraming salamat. Ang oras ay aking ibinibigay sa inyo ngayon upang kayo naman ang maghain ng katanungan o magpahayag ng anumang inyong ibig sabihin. Magandang oras ulit mga banal. Para hindi po manglilang oras, ang tanong ko po ay binanggit niyo po yung kautusan. Sabi ng kasulatan, pag pinagtibay ng tao dito ay walang makakapagwalang bisa. Ito ba'y kasama na yung mga kautusan na tulad ng mga bylaws o yun po ay exemption na ginawa lang, exemption po yun na yung mga ginawa ng tao sa ilalim ng sumpa. Ang mga kautusan ni Cesar ay para kay Cesar. Subalit ang kalayaan ay nasa sa inyo. Oo, pinagtibay. Pinagtibay sa marka rin ni Cesar. Subalit ang tunay ay ang mga batas ng kalikasan. Batas ng Diyos. Ang mga titik at salitang inyong binabasa at sinasalita bunga rin ng karunungan ng tao. Oo, kahit na inyong nabasa sa pamamagitan ng banal na librong inyong pinagbabatayan. Ngunit paano ninyo mapapagtibay na ang batas
nagawa ng tao ay pinagtibay kung ito'y nababaluktot, kung ito'y nawawalan ng bisa, kung ito'y hindi nagpapakita ng hustisya at pagkapantay-pantay. Paano mo masasabi na ito'y pinagtibay kung magkagayon? Masasabi mo lang na ang isang kautusan, mga rules, mga bylaws na inyong sinasabi kung nagpapakilala sa hustisya at pagkapantay-pantay. Kung nagpapakilala sa katuwiran. At dala-dala ang wastong timbangan at hindi madadaya. Yun lang ang masasabi ko na ito'y pinagtibay ng kaharian ng Diyos. Inyo naman nakikita sa maraming mga pagkakataon sa nakalipas at sa kasalukuyan na ang sinasabi ninyong pinagtibay na batas ni Cesar ay hindi tunay na nagpapakilala sa hustisya sapagkat napakarami mga pagkakataon. Lalong-lalo na ang mga walang kapangyarihan. Sila lagi ang nagtatamo ng hindi makatarungang paghatol. Bakit? Dahil sila'y mga mahina, walang kakayanan, walang kaunawaan sa maraming bagay, lalong-lalo na sa sinasabi ninyong legalidad. Subalit, kung kayo'y matalino, kung kayo'y marunong sa iba't ibang aspeto ng buhay, kung totoong sinusundan ng hustisya at oo, lilitaw pa rin ang katuwiran. At madalas din naman ninyong sinasabi na laging mangingibabaw ang katotohanan
laging mangingibabaw ang kabutihan, subalit madalas kabaligtaran ang nangyayari. Ano nga ba ang katotohanan kung magkagayon? Ang Diyos lang ang makakakita sa lahat. At oo, pagdating ng panahon, paglisanin ninyo ang mundong ito, doon ang tunay na paghatol sa inyo. At wala kayong maitatago. Sapagkat ang Diyos ang tunay na hustisya na maghahatol sa lahat ng inyong ginalaw-uwan dito habang kayo'y nabubuhay sa laman. Naway naiintindihan ninyo ang aking ibig sabihin. Malaya ang bawat isa na magbigay ng kuro-kuro. Bukas po ang mesa para sa lahat. Kung meron tayo pong pag-aalinlangan, kung meron tayong gustong itanong, bukas po ang orasan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nawala. Ang kasulatan na ating ginagamit ay likha din naman ito ng tao lamang, di ba? At ang katanungan ko doon pati ba ang nilalaman ng Ten Commandment ay masasabi nating isipan na gawa lamang ng or kasi kung doon sa batas ng kalikasan tayo manghahawak na ito ay katunayan at katibayang hindi mababago, so ang Ten Commandment ba na ibinigay sa atin ay mapapawalang bisa natin or pwede nating batayan? Anong masasabi niyo po sa pagkakagawa ng Ten Commandment, which is sa Biblia is sinasabing ito ay ginuhit sa bato ng God. Yun lang po. Ang realidad at sinasabi ninyo mga facts na pangyayari. Kayo ay naniniwala sa siyensya na nagsasabi na kung walang batayan at kung hindi ninyo nakita ay hindi kayo maniniwala. At oo, ito'y talino rin ng tao. Subalit, anong pinagkaiba kung ang mga titik na inyong pinagbabatayan ay nababasa nyo rin
sa materya. Sa banal na Bibliyang inyong pinagbabatayan, buksan ninyo at palawakin ang inyong kaisipan. Kung tunay ngang ito ang inyong pinagbabatayan, at bakit tinatanggal ang ibang salita? At bakit taliwas din sa ibang pananampalataya ang kanilang pagsunod? Katulad na lang sa huwag kang luluhod sa mga gawa ng inyong mga kamay. Isa lang yan. Sa matibay na katotohanan. Subalit huwag kayong malito. Lagi kong sinasabi na kung nasaan ang katuwiran at kung saan kayo susulong, doon kayo. Kung nasaan ang kapayapaan, doon din kayo. Subalit hindi ko sasabihin na ito'y taliwas din sapagkat nasa sa inyo kung ano ang inyong papaniwalaan, papanigan, o tatangkilikin. Sapagkat kung magkagayon, kung ibinibigay ko ang aking panig sa bagay na yaan, ako'y nagtatangi. Napakaraming mga pananampalataya sa mundong inyong ginagalawan o mga relihiyon na hindi naman saklaw ng 10 utos na sinusunod ng Kristyanismo at Judaismo. Kung kaya't nangangahulugan ba na ang Judaismo at Kristyanismo lang ang nabigyan ng 10 utos kung magkagayon? Ngayon na kayo'y namulat sa bagong karunungan at kaunawaan, napakaraming dapat ninyong isaalang-alang. Ang nakaraang panahon at kasalukuyan ay may kaugnayan. At iyon ang inyong pagbabatayan. Ang mga danas, ang mga bakas ng nakaraan, oo't napakarami, na siya namang nagiging kagulumihanan sa inyong mga kaisipan.
Subalit kakilala na ninyo ang iba't ibang direksyon, iba't ibang kulay, iba't ibang karunungan. Kung kayo'y nagpapasakop sa banal na Espiritu, at nagpapaakay sa Kanya, hindi kayo magugulumihanan. Sapagkat ituturo niya sa inyo bilang isang mang-aaliw ang lahat ng mga kaparaanan. Oo, mga kaparaanan. At kung hindi naman din ninyo natumbok ang kanyang mga kaparaanan, ay hindi rin ninyo lubusang makakamtan kung ano ang inyong minimithi. At oo, kaparaanan na hindi naman isusubo lahat sapagkat binigyan kayo ng kalayaan at karunungan upang kayo mismo ang gumalaw at magsagawa ng mga ito. Kung kaya't wag na wag ninyong sisisihin ang Espiritu o ang Diyos kung bakit taliwas ang inyong nararanasan at nakakamtan madalas sa inyong mga mithiin. Nangangahulugan lang kung ganon na hindi ninyo natumbok ang tamang kaparaanang ibinigay sa inyo. Lalong-lalo na kung kayo'y mapusok at mabilis. Kung kaya't dahan-dahanin ninyo ang inyong paggalaw upang hindi kayo madapa o matapilok man. At hindi ninyo maaaring malaktawan ang ibang mga bagay. Naway nabigyan ko ng katugunan ang inyong katanungan. Bukas ang pagkakataon upang magbigay kayo
ng inyong kaunawaan. Salamat po sa inyong response. Pwede pa po ba akong magtanong ng isa? Magpatuloy kayo, mag-aral Okay. ang bawat isa. Sang-ayon po ako doon sa mga ipinaliwanag ninyo, which is ganun din po ang aking paniniwala kung kaya't hindi po ako talaga Bible-based. Ang pangalawa ko pong katanungan ay yung tungkol sa karma na binabanggit kanina na ganting galaw. Sa likod po ba ng libingan sa pag-aaral ng espiritismo, sinabi kanina na ito ay may ganting, may katapat na ano. Ito po ba sa inyong maibabahagi sa amin ay cause and effect or equal reaction sa likod ng libingan? Kasi po sa material, meron pong bagay na tinatawag nating nagiging epekto ng mga ginawa natin. Pero po sa likod ng libingan, kapag po ba tayo ipinanganak muli, ito po ba ay magiging same and equal reaction na kapag ikaw ay pumatay, ikaw din ay papatayin? Ano po ang katotohanan sa likod ng libingan na gusto kong marinig mismo sa mga protector kung ano po ang kung ano po ang kanilang mga masasabi. Maraming salamat. At papaano makikilala ng isang nilalang na sinaraduhan ng nakaraan sa kasalukuyang buhay ang kanyang gagalawin at ang kanyang daranasan hanggat nananatili sa isang nilalang ang kabutihan gumawa ng maraming kabutihan na nagiging katumbas ng kanyang mga nagawang kamalian nung nauna niyang buhay. At oo, kung siya'y nakapatay noong unang panahon, ay mayroong 50% ito'y mangyayari sa kasalukuyan niyang paglayunan. Subalit kung sa kanyang kasalukuyang pamumuhay ay namumuhay siyang matuwid at gumagawa ng maraming kabutihan at nagpapaligaya sa harapan ng Diyos. Ang kanyang mga kabutihang nagawa ay magiging katumbas na ng kanyang nagdaang paggawang kasalanan bilang pagpatay. Yun ay maging sapat na upang hindi niya maranasan na siya'y papatayin sa kasalukuyan niyang buhay o siya'y mamamatay sa ibang karumal-dumal na kaparaanan. Ito'y mapapawalan na ng bisa. Kung kaya't napakasimple lang ng buhay, ng pagbabayad ninyo ng kautangan sa nakaraan. Sapagkat ang Diyos ay hustisya. Nakikita niya sa kanyang mga anak kung ano ang nararapat
Oo, ang bawat isa sa inyo ay may halaga at mahalaga. Sa una, kayo'y may halaga. At magiging mas mahalaga, lalong-lalo na kung kayo'y naging puro. Tingnan ninyo ang ginto dito sa mundong ito. Sa minahan na inyong pagmimina kapag ito'y inyong nakuha bilang isang piraso, ito'y may halaga. Ngunit ito sa merkado ay walang halaga sapagkat ito'y hindi pa dumaan sa proseso ng pagiging puro. Kung kaya daranasin ng gintong ito na siya'y daraan sa mainit na apoy upang matunaw at maalis ang ibang bagay na nagpapawalan sa kanya ng halaga. At kung ito'y nalinis na, tumataas ang kanyang halaga sapagkat ito'y naging puro ng ginto. Kung kaya sa iyong anak na lalaki, madalas mong tinatanong kung bakit likas na may kabutihan at pag-ibig na ang mga anak ng Diyos at banal na. Walang pinagkaiba sa gintong galing sa minahan. Oo, may halaga na. Subalit, magdaraan pa sa proseso ng apoy para maging tuluyang maging puro. Naway naintindihan mo ang aking ibig sabihin. Gayon din sa mga batong diamanteng inyong minimithi. Ito ay mga diamante na galing sa lupa. Subalit ito ay hindi pa magiging mahalaga kung hindi ninyo ito idinaan sa proseso upang maging pino. Sang-ayon sa hubog na inyong ginugusto. Kung kaya't pag-aralan ninyo ang bawat pangyayari, ang bawat sitwasyon, ang proseso ng buhay, ang proseso ng kalikasan. Makikita ninyo ang liwanag at ang mga kasagutan ng buhay ay inyong masusumpungan. Ganito din sa kalakaran ng sangkatauhan.
Sa pakikipagkalakalan, hindi ba't mayroon kayong tinatawag noong unang panahon na barter change? Hindi ba't sa pakikipagkalakalan noong panahon, pakikipagpalitan ng produkto sa ibang produkto na kasing halaga ng pakikipagpalitan, ngunit hindi sa magkaparehong produkto. Ganoon din kung magbabayad ka ng utang, kung ang inutang mo ay isang baka, noong panahon ay pwede kang magbayad ng pirasong pilak o ginto kapalit ng bawat panig. O kung ang inutang mo ay kapirasong lupa, ikaw ay magbabayad din naman ng kasing halaga sa ibang produkto o ibang bagay. Maaaring noong unang panahon ay magbibigay sila ng mga alipin. Magbibigay sila ng mga alagang mga hayop. Ngunit sa kasalukuyan ay iba na. At alam kong kakilala ninyo ang aking ibig sabihin. Magpatuloy kayo kung may roon pa. Banal na Batlaya, sa inyo pong panghuling salita, pangkasalukuyan ay iba na. Parang tumalsik po sa aking pakiramdam. Ano po ang pagkakaiba noon at ngayon sa pagbabayad? Sa isang salita lamang po, isang payak na salita na kasalukuyan ay iba na. Parang nakahanging po ang salita na ito. Pagpapaliwanag lang po para magkaroon po ng pagkakaintindi. Maraming salamat po. Ang sinasabi ninyong salitang banknote, yun ang pagkakaiba. Bills. Okay. Maraming salamat po. Walang anuman. Ikanalulugod ko ng bawat isa ay maghain ng pag-aaral at mag-aral sa isa't isa. Isa rin pong pasasalamat kahit na hindi po katanungan nito, pero pasasalamat sa inyong mga paliwanag na lagi niyong sinasabi na gumamit, maging simple kami, payak. Simpleng salita. Napaka yaman po na sa isang payak na salita na inyong iniwanan na ang Diyos ang huling maghahatol.
na karapat dapat lamang kaming hindi maghatol dahil merong maghahatol, na ang laki ng kaliwanagan na ito, na walang karapatan ang tao na maghatol. Kahit aling dako o aling direksyon ng aming pamumuhay. So nagpapasalamat po ako dito sa kapayakan, pero malaking idinadalang panguunawa. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Ang bagay na ito ay hindi naman bago sa inyong pandinig. Lahat ay matagal na ninyong narinig at alam na ninyo. Mga paalaala lang upang inyong lubusang may sagawa sa inyong buhay. At hindi lang ninyo narinig at sinasabi. Yung tungkol po doon sa sumpa na nabanggit sa banal na libro, ibig kong sabihin kung kaya't kami nandito, ako'y nandito, ay nasa ilalim ako ng sumpa na kailangan kong malampasan o mapagbayaran. Kapag naririnig mo ba ang salitang sumpa, anong pumapasok sa iyong isipan? So nabuklat niyo po ngayon, ibig sabihin, yung sumpa ay nakalabag ako ng kautusan na batas ng kalikasan o batas ng Diyos. Diyan ka nalilito, kaibigan. Para sa inyo, ibig kong marinig. Kung naririnig nyo ang salitang sumpa, anong pumapasok sa inyong mga kaisipan? Upang mabigyan ng liwanag ang inyong kapatid. Magandang oras po, Banal. Makikibahagi lamang po ako sa ating pag-aaral. Sasariwain ko po yung inyong bit-bit kanina na sinasabi niyong kami ay nasa ilalim ng isang sumpa. Kami ay nasa ilalim ng kautusan ng nag-iisang Diyos. Ang sumpa na itinutukoy po ninyo magmula kanina ay yaong kautusan na pinagkaloob nyo sa amin mula noon hanggang ngayon. Sumpa na kailanman na hindi na namin mababago at sapagkat kami ay pumapailalim sa nag-iisang Diyos. Salamat po. Maraming salamat. Naghihintay pa po ang banal na batlaya sa ating mga contributions. Nakikiambag po. Ang marahil ang tinutumbok ng aking kapatid ay ang paglayon dito sa lupa, kung nasaan ang bighati, ang hirap, at ang
mga iba-ibang challenges dito sa buhay. Subalit sa kautusan kagaya ng kapatid na Janelle, ito'y ever fixed. Ito'y hindi kailanman mababago. Kung minsan naririnig natin na sinasabi na ang karunungan ay o nagkakaroon ng panibago, nagkakaroon ng bagong karunungan. Sa aking pong pangunawa, ang kautusan o kung ang tao man ay natututunan ng kautusan dahil siya ay nag-iiba ng pangunawa. Kumbaga, yung nag-a-adjust siya sa kanyang natututunan. Tumataas at umaampat doon sa kanyang estado sa kasalukuyan. Subalit, ang kautusan ay fixed. Ibig sabihin, nung unang-una pa, ganoon na. Kung saan naroroon ang panibago o pagpapanibago ay nasa sa tao. Tumataas ang kanyang lebelo at lalong nagiging sapat sa kanya habang siya ay umaabot. Kung magkaganon, ang sumpa ay hindi ayon sa tao sa pagparito niya, sapagkat mayroon siyang naaabot, mayroon siyang angking kalayaan upang makaranas at maitaas ang kanyang antas. Magkagayoy hindi iyon sumpa, sapagkat mayroon siyang ability, mayroon siyang ibinigay ng Ama upang maabot niya ang kung nasaan ang kautusan na ever fixed. Sa akin pong maliit na pangunawa, maaaring nagkakamali kung minsan ang pangunawa ng isang tao dahil sa mga salita at kung nasaan ang kanyang pangunawa dito. Subalit, ang ibig lamang po nitong ipangatuwiran ay ang kautusan ng Ama ay hindi nababago magpakailanman. Salamat po. Maraming salamat din. Ang sumpa ay sinasabi ninyo sa salitang Ingles na given, default. Kung kaya hindi ito mababago. At oo, kung bakit kayo naririto, ay namuhay kayo ng taliwas o mayroong pagkukulang. Kung kaya't kayo'y mapapasailalim sa proseso ng apoy, sapagkat ito'y kinakailangan. Default. Kailangan ang bawat isa ay magiging puro at dalisay upang maging karapat-dapat na makasama ang isang puro at dalisay. Naiintindihan niyo ba ang aking ibig sabihin? Balikan ninyo ang naibigay na salita mula sa Biblia noong nakaraan linggo.
Meron ka, bro? Balikan mo. Mayroong Kung saan nandoon ang nagtatagpi at mamahaling alak. 1 Timothy. Yun ang pagbating na ibigay. Marcos 2. Marcos 2, 18-22. San Marcos 2:18. 18, verse 18, 22. 22. Sa sulat po ni San Marcos, Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 22. Verse 18, ganito po pagkasabi. At nag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga pariseo, at sila'y nagsilapit at sinabi sa kanya, bakit nag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga alagad ng mga pariseo datapwat? Hindi nag-aayuno ang iyong mga alagad. 19. At sinabi sa kanila ni Jesus, mangyayari bagang mag-aayuno ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalaki ay sumasa kanila. Samantalang ang kasintahang lalaki ay sumasa kanila ay hindi sila mga kapag-aayuno. 20. Datapwat darating ang mga araw na aalisin sa kanila ang kasintahang lalaki, at kung magkagayoy, mag-aayuno sila sa araw na yaon. 21. Walang taong nagtatagpi ng matibay na kayo sa damit na luma. Sa ibang paraan, ang itinagpi ay binabatak ang tinagpian. Sa makatuwid bagay ang bago sa luma, at lalong lumalala ang punit. At sa 22, at walang taong nagsisilid ng bagong alak sa mga balat na luma. Sa ibang paraan ay pinupunit ng alak ang mga balat at nabububo ang alak at nasisira ang mga balat. Kundi ang alak na bago ay isinisilid sa mga bagong balat. Yan din siya ng pagkabasa ng banal na sulat. Maraming salamat. Nandoon ang liwanag. Inyo ito pag-aralang maigi. Oot ang lahat ng mga bagay o mga batas ay batas nung una pa. Nagkakaroon lang ng pagkakaiba sa sitwasyon ng panahon at pagkakataon kung anong kalagayan ng kasalukuyan.
sapagkat kung ano ang nararapat at matuwid ay siyang dapat na mangibabaw. At oo, makikita ninyo na nalalabag at napapawalan ng saysay ang sinasabing batas. Katulad ng mga pagkakataong inyong narinig. Ngunit hindi ba't kung nasaan ang katuwiran at kung nasaan ang kapayapaan at magbibigay ng pagsulong, doon kayo manatili. Hanggat magbubunga ito ng kapayapaan, ito'y mabuti. Sapagkat nakasalalay sa kung anong galaw ang kasagutan ng panibagong sitwasyon. At kung hindi umayon sa nanganga, kung hindi umayon sa kaukulang pagtugon, di kaayusan ang darating. Kung kaya't maging matalino lang kayo at mapagsiyasat. Hindi kayo madadala sa sitwasyong may kaguluhan. Maraming salamat. Maraming salamat. May katanungan kung may time pa po. Magpatuloy lang kayo, ang oras ay walang hanggan. Ang isang katanungan po, kung nararamdaman po ba namin o kung nakabayad na kami sa mga kautangan o minsan sa obserbasyon ko lang po, may mga kapatid na sabi gusto nang magpaalam dito sa aming kinaroroonan. Ibig po bang sabihin nun, naramdaman niya na nakabayad na po siya at hindi na lalayong pamuni dito sa mundo? May iba't ibang sitwasyon. Kung ang tinutukoy mo ang kapatid mong Abraham, sapagkat nararamdaman niya
na hindi magtatagal. Ang katawan niyang laman, sapagkat batid niya na mayroon siyang malubhang karamdaman. At tinanggap niya sa kanyang sarili ang paglisan, sapagkat ayaw din naman niya na maging pasanin siya sa kanyang mga mahal sa buhay. Subalit hindi naman niya sinabi na nagawa niya at napagtagumpayan niya kung ano ang kanyang dapat ayusin. At iyon ay kanyang kahilingan sa ating Ama. Sapagkat siya'y nakahandang harapin ang panibagong yugto ng kanyang haharapin sa buhay, kung ano man ang inihanda sa kanya ng ating Ama. Kung ibabalik ko sa iyo ang iyong katanungan, ano ang para sa iyo, sa iyong sarili? Ako po, ang tatanungin nyo, malayo pa po banal. Kung kaya't pagsikapan mo ang mga panahon mo, huwag ka nang tumpik-tumpik, sabi ng inyong salita. Gawin mo na kung ano ang nararapat. Maraming po salamat. Sana magawa mo. At unang-una mong alisin sa iyong sarili ang sinasabi mong hindi mo kayang dalhin ang iyong emosyon. Bakit hanggang ngayon, yun pa rin ang iyong kaso? Ano ang iyong mga hakbang bilang bise ng iyong mga kapatid, sa inyong samahan? Ano ang may aambag mo upang lubos nakakitaan kayo ng pagsulong? Hindi lang sa maraming bagay, kung hindi lalong-lalo na sa inyong mga sarili, sa inyong pakikipag-ugnayan sa inyong mga kapatiran, kahit pa sa iba't ibang mga samahan.
lalong-lalo na sa inyong unang pinasukang pintuan sa bansang inyong kinaroroonan. At oo, ang kanilang pasasalamat ay malapit na. Naway malinaw na at klaro ang iyong kaisipan at panatag na ang iyong puso upang maging karapat-dapat at magkaroon ng kabuluhan kung anumang hakbangin ang inyong gagalawin. Sapagkat alam naman ninyo na kung kayo'y hahain sa harapan ng banal na Diyos, kung ito'y may halong mga sama ng loob, pag-aalinlangan ay hindi matatanggap. Sayang lang ang mga pagkakataon kung magkagayon. Subalit magpatuloy ka kahit labag sa iyong kalooban. Sapagkat kahit papaano'y magdudulot ito sa iyo at sa iyong mga kapatiran ng magandang epekto. Ngunit hindi ko naman sinasabi na hindi ka maging tapat sa iyong sarili. Oo, at gagawin mo ito upang saktan mo ang iyong sarili hanggang sa maging manhid ka na. Alang-alang sa ikakabuti. Kaya mo gawin ito sapagkat ginawa mo na. Maraming salamat sa mga advice ninyo. Banat. Sapat na ba para sa araw na ito ang mga pagkain? Wala na po atang katanungan. I think sapat na po ata ang sa araw na ito. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Kung ganon,
ang bendisyon at pagpapala ay muling sumasa inyo. Pag-ibig, kapayapaan ang lagi kong iiwan sa inyo. At ako rin lagi sa inyong katabi. Ako si Lucas. Salamat, Ama, sa pinagkaloob ninyong gabay sa amin. Sa tulong ng banal na Espiritu upang ituro ang kaparaanan tungo sa inyong mga kautusan. Ito po ang samot dalangin namin. Sa ngalan mo, Ama, ng iyong bugtong na anak at ng banal na Espiritu Santo. Amen.
Mahal at mapagmahal na Ama, nagpapasalamat po kami sa mga pag-aaral na inilawat niyo sa sandaling ito. Through our beloved San Lucas at sa mga mabuting espiritu na gumagabay sa amin. Marami pong salamat.